Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, nung naglabas si Secretary Remulla ng statement na nagtatago ah, si Kong Tevez sa Timor-Leste na pinoprotektahan nga daw ng mga warlords, di ba? Ngayon, ito naglabas ng video si Kong Tevez na may patutsada kay Secretary Remulla. So, ito yon. Panoorin natin. Banat bay, pasok! na ni Tebes, ay, yung kampo ni Tebes. O, ito. Hinamon ng kampo ni dating Congressman Arnie Tevez si Justice Secretary Boying Remulla na pangalanan ang umano'y warlords na sinasabing pumoprotekta kay Tevez. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Malamang walang ilalabas sa pangalan dito si Remulla. Ang sasabihin niya lang dito confidential. Hindi pwedeng sabihin kung saan nanggaling. Kasi nga parang ang laro lang dito ni Secretary Remulla. Ikaw ang maglabas ng ebidensya mo. Aakusahan lang kita. Bahala ka maglabas ng ebidensya. Patunayan mong mali ako. Parang ganun ang lumalabas sa diskarte nito ni Secretary Remulla. Si Kong Tevez, hahamunin niya lang. 'Di ba? Doble higpit na raw sa pagbabantay ang Department of Justice sa mga kilos ni dating Negros Oriental Congressman Arnie Tevez Jr. ayon kay Justice Secretary Boying Remulla. Ilang linggo yan matapos ilabas ang warrant of arrest sa kanya kaugnay sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo. Hindi biro ang terrorism. It is a crime against humanity. Kaya ito talaga sinisikap natin na alertuhin ang buong mundo sa bagay na ito. Ayon sa kalihim, nasa loob lang ng Southeast Asia si Tevez at nasa ilalim ng proteksyon ng ilang local warlords ng bansang kanyang pinagtataguan. Yan ang balita sa amin. Pero Yun daw ang balita sa amin. O baka yun lang binalita ng mga tao mo sa'yo na pinaniwalaan mo kagad. Na wala nang verify kung totoo. Basta ilalabas mo na kagad. Baka nga sabihin ng mga tao nito si Tevez nasa ilalim ng bulkan. O yung nga sabi nga ni Banat Bay, di ba? Si Tevez alien na kaya di mahuli-huli. Baka paniwalaan pa ni huli yun, di ba? titingnan natin. Kasi ASEAN yan somebody who is a known terrorist being harbored by anybody. Agad namang bumwelta dyan ang kampo ni Tevez. Tanong ng legal counsel ng dating mambabatas na si Attorney Ferdinand Topacio, sinong warlords ang tinutukoy ni Remulla? Hamon pa niya sa kalihim, pangalanan kung nasaan ang sinasabing protector ng warlords. Lihitimo raw ang tanong ng kanilang kampo kaya dapat sagutin ni Remulla. Sinusubukan pa rin namin hinga ng pahayag si Remulla kaugnay sa issue pero wala pang tugon ang kalihim. Sinabi na rin ni Remulla na inaayos ang liham na ipadadala sa United Nations na may arrest warrant na kay Tevez. Bago nito, idineklara na rin siya bilang terorista ng Anti-Terrorism Council. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng DOJ sa ASEAN sa mga posibleng aksyon. Si Tevez naman na nanindigang walang kinalaman sa mga krimen na pinupukol sa kanya, wala pa ring paramdam kahit sa social media kung saan madalas siyang maglabas. Nako. Siyempre, hindi mo na maglalabas ng video dito si Kong Tevez kung nasaan siya. Kahit sa social media, siyempre, madaling matrace kung nasaan siya dahil gamitan lang ng IP address yung video na ilalabas niya. Pwede ma-detect kung nasaan siya, di ba? Ako, kakausapin ko lang, abogado ko. Doon na lang maglalabas ng statement. Di ba? Wala daw parandam sa social media. Subukan kaya nilang sa albularyo humingi ng paramdam, baka gumalaw yung baso. 'Di ba? Paggalawin niyo yung baso, Kong Tevez, kung nasaan ka man. Si Tebes. Former Congressman Tebes, kung ikaw po'y nakikinig dito sa Banat Bay Channel, baka naman pwedeng ma-interview ka ng Banateros Brothers kasi para Baka naman pwede namang pa-interview ka, Kong Tevez, nang malinaw yung ibang mga issues sa'yo. Magparamdam ka naman. nang marinig namin ang inyong panig. Kung kayo po ba ay nasa Timor-Leste at pinoprotect, sinong warlords ang pumoprotekta sa inyo? Para naman malaman namin kung sino mga warlords to, baka pwede namang magpaprotect na rin sa kanila. Ma-experience naman namin yung protekta ng mga warlords.
Hindi, ako, meron ako hinala eh. Hindi kaya mga, ano yan, mga giants. Malamang hindi. Hindi kasi yung kinuwento kay Secretary Remulla, kaya malamang hindi giant. Warlords nga nung nakwento kay, kay Secretary Remulla, kaya yun ang paniniwalaan niya. Bakit naman giants, Banat Bay? Yung giants sa Ragnarok. Alam niyo yung Ragnarok? Baka yun ang pumoprotekta kay Tebes ngayon. Hindi kaya? O, sa mga hindi mo makarelate dyan, panoorin nyo yung Ragnarok sa Netflix. Oh, try natin panoorin. Hindi ko pa napapanood yun eh. Manood kasi kayo ng Netflix. Eh. Alam mo, meron nga tayo naging presidenteng galing sa Netflix eh. Oo nga naman. Tama nga naman si Banat Bay. Kaya try natin manood ng Netflix. Presidente nga natin, nanood sa Netflix lang ng Ant-Man, naging presidente. So baka yung mga pangarap natin, mga gusto natin mangyari sa buhay, magkatotoo sa panonood ng Netflix. Sabihin, marami tayong matututunan sa Netflix. Di ba? Subukan ninyo manood sa Netflix. Marami po tayong matututunan doon. Yan, yung mga pumoprotekta dyan kay Tebes, yung Giants. Tapos, ang kalaban yung Gods. Parang pinalalabas mo naman, Banat Bay, yung mga argumento ni Secretary Remulla, katang-isip na lang. Diba? Na alam mo namang imposibleng mangyari, paniniwalaan mo. Diba? Parang, diba, yung magmukha kang katawa-tawa, basta paniniwalaan mo na lang na ganun yung senaryo. So, panoorin nyo yan ha, para nagkakaano naman tayo, nagkakaintindihan tayo dito sa usapin natin. Para hindi lang ako lang ang laging... Anyway, ito pa. Tsaka isa pa kasi, sa pinakaano dyan ni Secretary Remulla, umpisa pa lang talaga, nung pumutok yung issue na yan, talagang binakbakan niya na ng todo si Contebes. Talagang wala pang ebidensya, siya na agad na tinuro. So, number 1 yun. Paano ka man maniniwala? Wala kang ebidensya. Hearsay lang. Ituturo mo na kagad. Pangalawa, naglabas nga daw nag-request daw to ng political asylum sa Timor-Leste. Wala rin naman siya inilabas na ebidensya. 'Di ba? Pangatlo, ito na nga, pinoprotektahan daw ng di ba pala, yung sa Bilibid, na kesyo patay na raw yung preso. Tapos eventually, binawi, nakatakas daw pala, hindi pala namatay. Tapos ngayon, warlords naman daw yung nagpoprotekta. So, talagang medyo may problema na talaga sa sa mga statement na nilalabas ni Secretary Remulla na parang mahirap ng paniwalaan. So, ngayon, abangan lang natin itong mga susunod na mangyayari dahil nga ang daming ginagawang galaw dito ni Remulla labang kay Tebes. So, hintayin natin kung kailan magpapa-interview si Tebes dito kay Banat Bay. So, maraming salamat po.